Rito tayo itlog. Almusal mga kabukalas. Ito yung mga anak ng mga bago nating papisang Decalb Cross Rhode Island. Ang liliit to. Maliliit kaya ulamin nila natin. Ayan mga kabukalas, pinagsabay-sabay ko na. Maliliit lang naman eh. Sunny side up, my favorite. Tapos meron tayong pandesal dyan. Tapos meron tayong mainit na kape na may creamer. Ulala. Actually, ano na to mga kabukals eh. Hindi mo na isipin na galing to sa cross. Diba? Oh. Pag tinignan mo talagang itlog parang galing sa pure Decalb brown eh. Oh. Pagtabihin natin. Oh. Oh. Diba? So, yun. I therefore conclude. I therefore conclude. Ayan mga kabukals. Si Sir Pansoy pa talaga pangalan mo? Pansoy talaga. Ayan, si Sir Pansoy from Quezon City, ano? Saka si Sir Roel. Noel. Ayan. Saka si Sir, ayan, na-feature ko nakaraan. Sila yung kumukuha ng maramihang itlog, taga Quezon City. Ngayon kumuha sila ng 2 tray lang na ibigay ko. 10 dapat eh, no? 10 ang kailangan nila, kaya lang nagano kasi yung dapat bumibili ba? Na agad. Oo, na agad. Meron silang mga kabukals lupa dito sa may phase 2. Nag-aano sila, ayos na, meron na kayong poso, no? Okay na yung poso mo? Okay na. Malinaw? Hindi pa gaano. Hindi pa Pero gaano. malakas. Malakas? Oo nga eh. Pag ganun mo siya, Yung pinakita mong Pag video. mo, labas ka agad yung tubig. Dito sa'yo, doon malinaw. Malinaw sa akin. Kaya lang nauubusan. Yung isang drum na Orocan, na humihinto siya ron, tapos pagpapahingayin mo ng mga 20 minutes, isang Orocan na naman ang binibigay. Nauubusan siya ng Nauubusan. Kaya yung balong niya mahina. Kaya, Doon malakas naman. at least malakas yung sa inyo doon. No? Inisip ko nga doon, kasi mataas eh. Kako baka malalim, pero ano lang, no? Ilang tubo yon? 6 din? 6 lang, mga kabukals. So. Wala talaga sa taas, ano? Wala. Sa balong din talaga. Sa pwesto. Pero doon kasi, yung 3 tubong baon nila, napakalambot eh. Malambot? Puro lupa. Oo. Puro Naka, lang sila ng matigas ng 4-5 na. Nung 4-5 yun, doon sila nakakuha ng matigas. mga palanas na siguro yun. Kung ano. Sa akin, ang dami dinaanan na eh. Kaya parang sinaglit lang nila ron eh. Kaya nga wala pa yata isang linggo no? Wala pa. Kinuha nila. Ang bilis lang. Magkano inabot? 110 din eh. 110 din? Mga focus, 110 din. Ang tindi. Matindi yung... Anong sigil nila per tubo? Hindi. Hindi. Ano lang yun, Package. kontrata talaga. 80. 80. Kaso, nung una nga eh, parang medyo kulang sa Talim. sa lalim. Oo. Yun. Nagpa-add na lang. Pero Pinalaliman mo pa? Nag-add ka na lang? okay lang naman. 110 mga kabukals. From 80 naging 110 kasi Para pinalaliman pa niya. magkatubig lang talaga. Saka maganda yung malalim para pag tag-init, sigurado ka hindi Pero maganda, pag gano'n mo, lakas nga eh. talagang bumubulwak. Oo, pinakita mga kabukals yung video, pag mong ganyan, lakas. Ang lakas ng tubig. Pang irrigation. Pang irrigation. Lapit sa palayan eh. Ano ginawa dyan ngayon doon? Doon eh, may mga alaga na ako ron, mga panabong. Meron na, mga panabong. Siya matitira dyan. Ay, nag-aanak pa ba na Hindi ko pa natanong kasi Oo. kayo. Yung sa na lang sa tatanong ko, yung taga Norsagaray. Yung supplier. O yung white leghorn naman gusto mo, di ba? Kasi siguro baka Tuesday, papagawa na ako ng bubong niyan. Oo. Kasi bubong lang naman kailangan yan eh. Tapos, Package naman kasi yun eh, may kasama ng battery saan case. ka pala bumibili ng mga yero mo? Yero, dito sa Angat, meron yung bago, pagkalagpas ng tulay. Tulay. Oo, meron diyang surplusan eh. Yung may tapat nung, kung nadadaanan yung mga fruit bearing trees na tabindaan, nadadaanan niyo ba yun? Magkano mga doon? Si Andrew kasi bumili doon, parang per kilo lang yata, yung isang pirasong yero na umabot na 200 plus eh. Yung DGs. DGs? Pwede na yun. Mura. Kaya lang manipis yun. Ganyan? Hindi, makapal kasi yun eh. Medyo manipis. Makapal siguro, hindi rin siya abot ng mga 300. Hindi rin, oo. Kasi tinitimbang eh. Madadaanan niyo yun doon pag di ba sa tulay kayo nagdadaan, tulay ng Angat? Pwede mag-deliver, may charge yata. Dito kami dumadaan, idol. O sa DRT. Oh, Pero sa Angat, tapos paikot. dadaan kayo sa may tulay no, di ba?
Doon sa sementeryo. Hmm. Bago Oo, dumating ng cemetery. sementeryo, Ah, makikita nyo yun. Doon lang halos Ah. pinagtanungan natin. Kung makita nyo yung nakahilerang fruit bearing tree sa kalsada, yun. Pag tapat galing nun. dito, lagpas na siya ng tulay. Pag mula dito, bago ka dumating ang tulay. Oo. Mula Aba, dito. oo. Oo. Maano lang yan. Tanong, Okay lang. nakalimutan ko yung pang... Ay, teka. Ah, sige. Wala yata ako Sige, ba... okay lang. Hindi, teka. Wait lang. Teka. Yan mga kabukol, sukli. Buti may barya ako. May barya pala ako. Buti. Thank you, sir. Thank you. Ayan. Tol, saan ka nakakabano ng drum O drum pala, eh, plastic. Drum na plastic. Doon din sa Angat may mga nagtitinda doon ng drum Meron din. Oo. Magkano yun? Nagtanong ako dati doon Yung kulay blue. yung kulay blue para 1-2. Yung malaki. Malaki. Oo. Kasi yun ang gagamitin namin sa CR. Ay, oo, para sa akin. Drum lang din yan. Kaya lang dalawahin mo. Oh, Kasi sa akin, napuno, pahihigop ko nga yan Isa lang inano. Isa lang yan Dapat dalawa. May overflow ka dapat. 4. Ay, 4 gagawin nyo. Ayun, pang matagalan. Ay, sa'yo eh. Kalabaw ni Camario. Yung Oo. kapitbahay doon. Ay, katabi niyo ba si Tata Mario? Ayun. Lapit. Nadadaanan namin. Oo. Doon Kaya kami lang. dumadaan sa bahay niya. Walang putik. Doon pala kayo banda sa kanya, sa may bahay. Kawayan doon na may kawayan Mhm. sa ano. Yun. Doon pala kayo. May bako doon na may kawayan. Ano ba nakita doon? Hindi, nakita. Hindi, nagpunta na ako doon. Pero akala ko dito lang kayo banda. Doon pala kayo nakakuha sa kay Tata Mario malapit. Kaya kaya matubig pala doon. Kasi malapit kayo doon sa may parang balon doon Oo. Ilong. Oo, meron. Pa ng resort. Lagpas pa na resort, ayun nga. Hindi, Oo. ito yung resort. Ito Oo, lang. tapat. Halos ano lang. Halos sapat. Days lang ng konti. Oo. Nakapunta na ako doon. Sakto yun, drum nga gamit. Hindi, kung magda-drum ka, second hand na gamitin mo. Kaya nga, yung mga second hand. Oo, yung mga Kasi ano lang naman mas eh. mura lang. pinaglagyan ng mga langis. Meron dito sa Angat mga madudumi. Dito sa malapit walang. Dito wala Sa Angat lang. Ano lang yun, kung galing ka dito, bago dumating doon sa sinasabi ko ng Yero, di ba may intersection doon? Oo, Tapos may gasolinahan? Ay, dinadaanan natin dati. May dalawang gasolinahan. Bago dumating doon, yung banda rito sa may kanan, yung tindahan ng mga drum. parang paradahan ng mga truck. Kanan. Oo, lagpas ka ng paradahan ng truck. Mula dito, lalagpas kami paradahan ng truck. Kanan ka, may mga doon. Naka-display naman yun yung mga drum. Meron pala. Mm. Kanan natin. Hilera lang nung nagbebenta ng surplus na yero. Oo, Hilera. Mauna yung drum, tapos yung surplaso ng Yero. Nakalimutan ko si pangalan ng surplaso. Ano, dinideliver din nila? Dinideliver rin dito. Parang ano yata. Yung kay Andrew, parang 400 yata yung siningli sa kanya. Okay lang. Oo. Hanggang dyan lang. Oo. Sa ngayon, hanggang dyan lang talaga. Oo. Buhatin na lang. Pakarga na lang sa Kalabaw. Tatamarin. Hmm. Mula. Wala na naman dito. Ayan, sige. Wala na. Ingat kayo, ingat. Thank you, Idol. Oo. Thank you. Kailan balik niya yan? Martes. Martes na. Kasi coding ako bukas. Sige, ingat. Thank you, Idol. Ingat, ingat. Mga pa, ano mo? Ayan mga kabukals. Taga Quezon City pa yan sila. Yung ating poso mga kabukals, swerte pa rin pala tayo dito sa pagpapagawa natin nito. Biruin mo yung kay Sir Pansoy. Saka yun dun sa may kabila. Ang alam ko dun sa may kabila, inabot din ng 100,000. Yung sa may kubong maganda dun sa may kabila. Tapos kay Sir Pansoy, 110 ba yun? Sabi niya kahapon. So, ito nauubusan nga. Pero at least, tuloy-tuloy naman siya pag pinagpahinga. Nagkakaroon uli. So, yun nakamura pa rin pala tayo dito. Akala ko, nagka-leche-leche na yung pagpapagawa natin dito. Kaya lang, yun nga yung kay Ate Ninfa ang naging problema. Talagang hindi po napatubig yung kay Ate Ninfa. So, ayan pero mahal yung 110, medyo mabigat sa bulsa talaga. Pero at least nakita ko yung mga kabukals, yung tulo no kay Sir Pansoy. Talagang pang irrigation. Ang lakas. Pang irrigation talaga. Ang lakas. Ito sa atin. Ito. Nag-iipon ako ng tubig para dito sa kusina po muna. Ayan
Malinaw naman mga kabokals ang ating tubig. Ayan. Crystal clear. Ayan, so ayan po. Ayan, meron pa oh. Pero isang korokan, pag napuno niya yan, hihinto siya na uubusan. And then pagpapahingahin lang po ng mga 20 minutes, ganyan, meron na naman. Ayan oh. So ganyan lang po yung tulo ng atin. Kay Sir Pansoy, mga 10 beses na ganyan. Ang lakas eh. 10 beses na ganyan. Okay na rin. Namatayan tayo mga kabokals ng isang layer natin. Ito na siya. Kagabi, hindi pala namatay. Sumabog yung puwet. Kagabi ko lang nakita na nagpakain na ako nung pang gabi, alas 6 nila. Sabi ko, ba't di ko makain? Tinignan ko, ayun, sabog yung puwet mga kabokals. So, kinatay ko na lang kasi mamamatay din siya eh. Kinatay ko na lang, may itlog pa oh. Yun yung itlog sa loob ng tiyan niya. Ito, adobohin ko. Ano to? Suka, toyo pa lang ito kasi wala pa akong rekado kagabi. Pinakuluan ko lang kasi kinatay ko to alas 8 pasado na eh. Wala na akong mabilan. So, suka, toyo lang yan. So, mamaya ako natitimplahan. Pero napakuluan na yan. Rito tayo itlog. Almusal mga kabokals. Ito yung mga anak ng mga bago nating papisang Decalb Cross Rhode Island. Liliit to. Maliliit kaya ulamin nila natin. Ayan mga kabokals, pinagsabay-sabay ko na. Maliliit lang naman eh. Sunny side up, my favorite. Tapos meron tayong pandesal dyan. Tapos meron tayong mainit na kape na may creamer. Ulala. Ulala. Ayan, mag-almusal muna ako mga kabokals bago tayo magtrabaho. Ayan, morning harvest naman tayo mga kabokals bago magpakain. Laki oh. Laki. Ayun, nabawasan tayo ng isa. Nabawasan ng isa. Ito, meron pa to. Hanggang mamaya ito mga bandang alas 3 sila nangingitlog. Alas 3, alas 4. Yan, may mga nakakolekta pa tayo niyan. Ito mga kabokals, yung mga bago. Dito galing yung niluto ko itlog kanina. Yan sa 3 na yan. Yeah, kaya 3 sila dyan kasi maliliit pa sila. Pero nangingitlog na. Yan para nabansot yan. Para nabansot. Ito po yung ating cross Rhode Island Decalb Brown. Kapatid po nung mga rooster na gagamitin nga natin na balik ina. Ayan. Saka yung dalawang hen doon na na palahi na rin natin. Brown egger din naman mga kabokals. Napansin ko, habang tumatanda sila, nagbabrown yung itlog nila. Kahit mga cross lang. Ito yung palahi na natin. Mamaya papakita ko yung itlog nila. Ito, kapatid to ng 3 doon. Saka ng mga rooster natin na ibabalik nga natin sa ina. Mga cross Rhode Island Decalb Brown yan. Ayan. Mamaya, ipapakita ko yung itsura ng itlog. Mamaya pa mga itlog yan eh. Ano yan eh. Tanghali yan sila nangingitlog eh. Lalaki ng itlog. May time na maliliit. May time na malalaki. Kaya lang na tayo mga kabukas, naaagad talaga itlog natin. Yung nga si Sir Pansoy, 10 tray dapat ang order niya. Noong nakaraan, kumuha siya 6. Yun, meron akong stock nun eh. Kaya lang ito ngayon, hindi ko siya nabigyan. 2 lang yung nabigay ko sa niya kahapon kasi may mga iba din bumibili. Pagka may nagpupunta rito mga viewer natin, dumadaan dito bumibili din. Yung sa Villa Annapolis nga, yung bahay ko sa San Jose del Monte, yung mga kapitbahay ko sa San Jose del Monte, hindi ko na nabibigyan eh. Naagad tayo kaya malapit na tayo makapag-breed. Dadagdag na tayo ng hens. Ayan, so magpapakain naman tayo. Mamaya ulit mga kabukas, mag-harvest tayo. Ito sa ngayon, morning harvest ito. Pero marami pa yan mamaya. Mamaya ulit. Time check mga kabokals, 11:30.
ng tanghali. Ayan, meron na naman tayong harvestin. So kumain na sila and kakalagyan lang natin ng inumin nila. Ayan. Harvest ulit tayo. Ito yung kanina na hinarvest natin. And then may dalawa tayo. Ito, dalawa na galing doon sa mga breeders natin. Pero hindi ko pa ini-incubate. Ayan. Ito maganda rito sa mga kabokals, sa dalawang puti na to. Ito kasi ay cross Rhode Island White Leghorn. Ayun, gaganda na rin ang size na itlog nila, malaki na rin, no. Saka araw-araw nangingitlog, sabay sila lagi. Yun ang maganda diyan. White Leghorn kasi, may dugong White Leghorn kaya matindi sa itlogan. Talagang White Leghorn talaga ang number 1 pagdating sa quantity. Kaya lang ang problema, puti. Kahit cross sila ng Rhode Island, puti yung itlog. May rooster din tayo dyan na cross. Ayan. Dami pa rin, di ba? Kaya lang nabawasan tayo ng isa nga. Dito galing yan mga kabokals yung namatay. Kaya kasama niya. Kasama niya dyan. Lumabas yung buwa. Parang ano yung tawag doon. Lumabas yung buwa, lumuwa. Sobrang laki siguro ng itlog na nilabas niya. Lumabas, lumuwa. Tapos puro dugo na. Ano na siya lulugo na sa tingin ko talagang mamamatay na. Injection ako dapat ng penicillin para ako baka sakali mahabol pa. Kaya lang tinignan ko mabuti, wala na, luwa na Makarecover man baka hindi na mangitlog, parang ganun. Kaya ayun. Kinatay na lang natin para mapakinabagan kasi napakataba. Sayang naman. Taba-taba niya. So mamaya pa mangitlog yan mga kabokals. Ayan. So ito as of 11:30 ito yung na-harvest natin. Ito naman yung mga breeders natin mga kabokals. Ayan. Ito nga po yung ginagawa kong balik-ina. Ayan, ano na yan anak na nila yan. Yun yung ating Decal Brown Cross Rhode Island na rooster, and then ito yung ating mga Decal Brown hens. Yung kanina dun sa may tray, may dalawa sa kanila galing yon. So ito may dalawa na naman. Yan, may dalawa na naman. So apat sila ngayon, apat. Hinihintay ko lang dumami mga kabokals. Kailangan at least 6. Kasi 8 itong hens ko na ito At least 6 na itlog sana sa isang araw para hindi sayang yung salang natin sa incubator. Wala kasi akong ref dito. So pwede lang ako mag-stock ng itlog hanggang 6 na araw, maximum siguro. So kung may 6 tayo 6 na collection kada araw, 6 na araw medyo okay na rin yun. Salang na sa incubator. So yun. Hahatiin ko pa yan mga kabokals. Ito kasi yung isang medyo magulang na rin. Kaya lang hindi pa masyado. So pinapagulang ko pa nung gusto. Pero pagka ito magulang na, hahatiin ko yan. Hahatiin ko yung 4 dito, 4 dyan. Ganun na mangyayari yan. Yun, ito pa yung mga mas bata natin na na Decal Brown Rhode Island Rooster. Gagamitin natin lahat yan. Lalo na pagka nagretiro na yung mga nandun sa battery cage, i-breeding natin lahat yun Yun ang plano ko dyan. Mas breeding, mas production tayo ngayon. Pagka nag-retire na sila. Sakto lang yung gumulang pa. Ito pa kasi isa, meron pa tayo isa rito Yan, 4 yan. 4 yung rooster natin na yan. So sakto yan. Pagka nag-retire na yung mga nasa battery cage, breeding sila lahat. Papalit tayo ng siguro yung mga anak na nito.
Yan. Kung mga 1 taon pa siguro, kaya pa yon yung mga nasa battery cage. 1 year, pwede pang gamitin yun sa egg production. So yan. Tignan natin mamaya kung meron pa ibibigay. Pasado alas 4 mga kabokals. Harvest tayo ng panghuli. Malambot yung shell kanina, oh. Nadiinan ko lang na bumaon. Pang na yan, pang ulam na lang yan. Lumalabas po talaga yung ganun mga kabokals, may malambot na shell. Yan. Malaki pa rin, oh. Siyempre konti na lang kasi hapon na. Ayan. Ito yung sinasabi ko mga kabokals, oh. Diba ito nga yung crossbreed natin na Rhode Island Decal Brown. Ito nakuha ko to dito, diba? Sa Decal Brown natin. Ito yung itlog nila mga kabokals, oh. Tignan nyo. Oh. Halos parehas na mga kabokals yung pagka-brown nila. 'Di ba? Halos parehas na. And yung laki nandoon. Nandoon yung laki, good size, pang large, and then eventually habang tumatanda sila, lumalaki yan. Lalaki pa na lalaki. Pero yung pagka-brown niya, oh, nandoon. So, ganun pala yung mga kabokals. Habang gumugulang, nagba-brown yung itlog niya. Actually, na to mga kabokals eh. Hindi mo na isipin na galing to sa cross, 'di ba? Oh. Pag tinignan mo talagang itlog parang galing sa pure Decal Brown, eh, oh. Pagtabihin natin, oh. Oh. 'Di ba? So, yun I therefore conclude. Na okay din pala itong crosses mga kabokals. Okay din pala, oh. Maganda rito, malalaki sila. Ayan, oh. Parang sila, oh. Laki, oh. Pang dual type, oh. Pang dual type din sila kasi nga yung Rhode Island is pang dual type, eh. Meat type saka egg type. Egg production, ayan, oh. And yung pagka-brown nila ay nandoon. So, 'di ba? Pwede rin pala. Pwede ko na rin palang ituloy ito as pamalit dito sa ating mga Decal Brown. Ayan, oh. Pwede na, 'di ba mga kabokals? Ito yung isa. Ayan. Parang oh. Halos pare-parehas na sila. Okay pala. Goods pa rin, goods pa rin mga kabokals. So, buti na lang diyan pa yung mga rooster natin na Rhode Island, di pa natin inaalis. So, pwede pa rin pala nating ipagpatuloy yung crosses natin na yun. At ganun pa rin yung kalalabasan din pala. Hintayin lang natin silang gumulang ng konti. Makukuha din pala natin yung brown na gusto nating makuha. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 13. Tingnan natin doon sa breeder. Yan. Ito nga yung mga breeders natin. Wala. 4 lang talaga. 4 lang yung ibinigay talaga. Yan, oh. Pero, hayaan mo na natin siya dyan. Pero yun nga, I therefore conclude. Okay din pala, goods din pala yung yung cross pagka-krenos natin sa Rhode Island. Okay din pala. Magkakatalo lang tayo sa quantity sa production kasi yun so far parang hindi ko nakikita na everyday nangingitlog, eh. May agwat, may agwat. So doon na lang tayo pala magkakatalo sa quantity ng itlog na ibibigay nila, yung dalas ng kanilang pangingitlog. Ayan mga kabokals, so yan ang aking update sa inyo for today patungkol sa ating mga layers. So ito nakolekta natin ngayon. Talagang kinakapos tayo sa egg production kaya kailangan talaga mag-expand mga kabokals kasi dumadami yung customer natin, wala na tayo maibigay. Yun nga kay Sir Ponsoy, sayang 10. And then kay Ate Glenda rin, waiting din po yun 10 kasi isusupply naman niya doon sa anak niya na may tindahan.
So, matagal na yon nung parang last 3 weeks pa yata niya in order sa akin. Hanggang ngayon hindi ko maibigay kasi nga may mga nagpupunta rito, bumibili ng mga isa-isang tray. And then kay Sir Pansoy nga kahapon, ubos yung ating harvest. So, 'di ba? Kulang na kulang ang ating production sa demand ng ating brown eggs. Kaya ayun, yun nga. At hinihintay ko lang kasi 4 lang mga kabokals. Pag inipon ko yun, parang konti lang. Wala kasi akong frigider. Wala akong frigider dito mga kabokals kaya ang room temperature lang kasi ng fertile egg sa tingin ko. Pinakamaganda lang yung 6 na araw, baka nga matagal na yung 6 na araw. Pero pagka sa frigider yan, kahit abutin niya ng mga 8-9 days hanggang 10 days, okay pa yan. So, di ba parang sayang kasi pagka nagsalang tayo ng konti lang sa incubator, gusto ko marami-rami salangan. Pag gumulang na yung isang rooster natin, balak kong kargahan, baka magdagdag tayo ng hen. So, tinitimbang ko pa, kaya lang kasi kailangan ko mapagbigyan yung mga yung mga bumibili sa atin ng itlog. Pero yun nga, on the road to expansion tayo, magdadagdag talaga tayo ng production. Pero yan, either way mga kabokals, nakita ko yung kagandahan, either way, kahit crossbreed ng Rhode Island, brown eggs pa rin lalabas. Pero ito sure ako, itong balik ina, ayan talaga, walang duda yan, brown eggs talaga ilalabas niyan. Kasi balik ina yan mas mapapurify or mas makukuha natin yung pagka-brown ng kanilang itlog. Ayan. So hanggang dito na lang mga kabokas, bago tayo magtapos, maraming salamat po sa lahat ng mga solid kabokas sa patuloy na sumusuporta. Syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet. Sir, thank you so much. So hanggang dito na lang po. Muli ito yung kabokas farmer, nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at kumilos, siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!